Okay. Hello, my dear. So, air sign. Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, hello, my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. Hello! Ayan. So, titingnan natin, my dear, kung anong meron sa araw na ito. May 20, 2026. Titingnan natin kung ano meron sa araw na ito. Uy! Air sign, meron kang, Four of Wands. Okay? You have Four of Wands over here. Tapos Hangman. Ganda to, my dear. Okay. Ganda to. Kasi, ang nakukuha ko dito, my dear, is yung scenario niya, yung energy niya, is parang may something na nangyayari dito, my dear. Or, ito yung pinaka gusto mong mangyari as of this moment. Like, baka gusto mo magkaroon ng stable na buhay, gusto mong may maayos na problema. Ito yung pinaka-target mo, my dear, the Four of Wands. Baka merong problema sa loob ng relationship or connection. Okay? And sinasabi dito, my dear, ng ating hangman na yes, hindi mo gusto yung situation, pero today, you will find a way kung paano to mangyayari. Makakaisip ka ng paraan, my dear. If you have a problem, kung meron kang problema, meron kang pinagdadaanan, sa relationship man yan, or sa usapin man yan ng pinansyal, yan, makakaisip ka daw ng paraan. For some of you is marami kang mga realization sa araw na to na posibleng yung mga realization na yun yung mag-lead para makaisip ka ng mga solusyon, ng mga paraan, kung paano maaayos tong energy ng Four of Wands. Kasi pakiramdam ko kasi dito may nangyayari sa Four of Wands. May nangyayari dito na something off or baka hindi mo gusto. Pero maganda tong araw na to, my dear. This is a nice day for you. Okay? Kasi posibleng meron ka matututunan. Okay? Or yun nga, nabanggit ko nga kanina, makakaisip ka ng paraan kung paano maaayos tong problem na to. We have here the energy of the Ace of Sword. Ang Ace of Sword is blessing. Okay, blessing ang Ace of Sword, my dear. Pero, minsan, kasi, ano yan eh, gift of knowledge kasi ang Ace of Wands. So, minsan, pag nagkakaroon tayo ng Ace of Wands, may mga bagay tayo nakikita and we have to cut it. We have here the energy of the Five of Sword. Okay? So, nakukuha ko dito is more on acceptance. Na kung ano man yung situation mo ngayon, kasi this is energy of abandonment, my dear. Baka meron ka nga talagang pinagdadaanan ngayon. This is more on acceptance, my dear, na kung ano yung sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon, kinakailangan mo siyang maitaguyod. Kinakailangan mag-function yung utak mo. Kinakailangan makaisip ka ng paraan kung paano talaga siya masusolusyonan. Okay? Hindi ka matutulungan ng complain. No? Baka lately kasi, nagtatanong ka kung paano mo siya masusolusyonan. Paano? So, eto na, dinalaw ka na ni Ace of Sword. No? Dinalaw ka na ni Ace of Sword, sabi ni Ace of Sword sa'yo, ito, bibigay ko sa'yo yung mga dapat mong malaman. Pero, meron kang mga dapat ikat. Ito yung sword, okay? Meron kang mga dapat ikat or palayain mo yung sarili mo dyan. Ayan palayain mo yung sarili mo dyan. Pababain mo yung sarili mo dyan sa puno na yan. Okay, gamitin mo tong sword na to. Pero, hindi naman yun as in na like puputulin mo yung tie dyan. It's more on, may reason kung bakit ka napunta dyan. May reason kung bakit ka nasabit dyan. Posibleng, you're trying to build this relationship. You're trying to build this relationship to the point na baka nadadamage ka na, 'di ba?
or masyado mong tinataas yung standard mo sa usapin ng iyong pamumuhay, 'di ba? Baka maski alam mo dito sa card na to, nararamdaman ko for some of you is like baka meron kayong you're trying to prove something, 'di ba? Kasi this is stable na life, my dear. This is stable na buhay, magandang buhay. Pero hangman kasi yung kasama eh. So, posibly my dear na baka you're trying to prove sa ibang tao na stable ka, maganda yung buhay mo, and then sa kapoprove mo ng kapoprove, ayan, nalagay ka sa energy ng hangman, 'di ba? So, ano nangyari? Baka nabaong ka sa utang, o di kaya hindi mo na alam kung paano mo i-maintain yung social status mo ngayon kasi nga, 'di ba, medyo nagkakaroon ka siguro ng problema. So, hindi mo na alam kung paano mo i-maintain yung mga bagay-bagay. So, usapin naman ng relationship, maybe talagang pinipilit mong ayusin yung relationship, yung connection. Actually, hindi lang naman sa relationship, my dear eh. Pwede din to sa connection, like sa kaibigan, sa pamilya. Baka pinipilit mo talagang ayusin, itayo, ibangon kung ano man yung bagay na yan. And sa araw na to, my dear, 'di ba? Ayan na, dinalaw ka ni Ace of Swords. Sinasabi sa iyo na parang, okay, kayanin mo yan. Ibig sabihin, pinasok mo yan, kayanin mo yan. Okay, yun ang nakukuha ko dyan. And at the same time, nakukuha ko rin dito may na sinasabi ni Ace of Swords na it's about time na parang ikat mo yung mga dapat mo talagang ikat. Ayoko naman sabihin na magkakat ka ng tao, pero parang meron kang kinakailangan ditong ikat dito sa area na to. Kung bibigyan ko lang to talaga ng deeper meaning tong dalawang card na to, is more on parang ikat mo yung mga tumalikod na yun. Yun yung mga yun. Yung mga tao na parang naging dahilan kung bakit ka nalagay sa sitwasyon na yan. Kasi definitely baka kaya ka na nagkakaganyan ngayon kasi meron mga tao na naglagay sa sitwasyon na yan, and hindi ko na iisa-isahin kung partner mo ba, kaibigan mo ba, kamag-anak mo ba, kapamilya mo ba, pero you need to cut it, my dear, okay? Let me see. May 10 of Wands, nakita ko yung 10 of Wands. 10 of Wands is energy ng struggle. Okay. Baka siguro for some of you, nahihirapan kayong i-maintain yung relationship or yung buhay ninyo na nahihirapan kayo na i-maintain. So, di ba? Ikat mo. Oh, another ace. Ace of Wands. My dear. Teka lang, clarify ko lang ha. Mukhang may maghihiwalay dito ha. Mukhang may mga hiwalayan, mukhang may isip mo makipaghiwalay ngayong araw na to. Ay, tama nga ako. Full card. Oh, ayan oh, baka maisip mo makipaghiwalay. Yun lang ang tanging solusyon. Kaya pala meron kang Ace of Swords dito. Baka maisip mo makipaghiwalay or ikat na talaga kasi parang hindi na siya nagbo-work. 'Di ba? Hindi na talaga gumagana. Lahat na ginawa na siguro, lahat na siguro ng effort ginawa na, pero hindi na talaga nagwo-work yung relationship. Parang kailangan na ninyong mag-move separate way. Kung sa relationship to or connection ha. Kasi Ace of Wands at saka full card energy to na new beginnings. Okay. So, kung hindi naman relationship ang issue mo, kung may kinalaman naman sa nahihirapan ka lang talaga ngayon, pakiramdam ko for some of you, kaya kayo nahihirapan as of this moment kasi napakataas nung ginawa ninyo na yung parabang image, napakataas nung image na ginawa ninyo sa tao na parabang hindi kayo makakaranas ng hirap. Kaya ngayon, siguro for some of you, is nandun kayo sa moment, my dear, na parang ayaw ninyo malaman ng mga tao sa paligid mo na meron kang pinagdadaanan na something. Pero okay lang yun. Okay lang yun. Ako mas gusto ko nga, my dear, yung nalalaman nila na nag-i-struggle ako. Kasi doon ko nakikita kung sino yung mga tao na handang sumama sa akin, sa hirap at ginhawa, yung ganon. No? Although hindi naman ako proud na nag-i-struggle ako, my dear. Pero sometimes, pag yung para bang hirap na ako na parang kunyari sa obligation, 'di ba, sa mga bayarin, sa mga ganyan, nag-o-open talaga ako, sinasabi ko talaga na hindi ko na talaga kaya. Although
parang nakakaano yun, parang nakakaliit ng pagkatao, pero mas pina-priority kasi dapat natin, my dear air sign, yung sarili natin, to the point na parang dapat malaman ng mga tao na nahihirapan ka rin, di ba? Ganon. So, siguro this is also a lesson learned sa iyo, my dear. Sabi ko nga sa energy ng hangman, marami ka ring realization, my dear, sa araw na to, na lahat talaga dapat ng uumpisahan mo or gagawin mo, kailangan alam mo talaga yung yung pros and cons. Tama ba? Yung magiging positive at saka negative effect niya sa buhay natin. So, pagpapasok ka ng relationship, dapat alam mo talaga na yung relationship hindi talaga siya magiging smooth sailing. Kung papasok ka naman sa, for example, gusto mong baguhin yung lifestyle mo, like, gusto mo nang bumili ng mga branded na mga damit, ganon, or gusto mo ng sasakyan. Let us just say, gusto mo na lang siguro ng magandang bahay at saka ng sasakyan. Siguro gusto mo ng kasi may obligasyon talaga yan eh. Noon, my dear, noon, akala ko pag meron kang magandang bahay at saka may malaking bahay, magandang bahay at saka may kotse, kumbaga parang yun na yun. Nung umabot na ako sa ganitong edad, nakikita ko, although wala naman akong magandang bahay at saka sasakyan, pero nakikita ko sa mga kakilala ko, na-stress sila, yung para bang na-stress sila kasi meron silang kailangan ipaayos sa bahay, na-stress sila kasi yung maintenance ng sasakyan nila, meron talaga siyang obligation at saka responsibility. So, it's just like, siguro ngayong araw na to, my dear, it's more on realization mo talaga na, okay, bibili ako ng kotse, 'di ba? Handa na ba talaga ako dito sa responsibility na to? Kumbaga meron na ba ako nakatabing pera pang maintenance or yung pang emergency, yung mga ganyan, yung ganon, okay? So, I think yun. And for some of you, sa energy dito, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, mag-i-start all over kayo. Possible, my dear, na meron talagang mga hiwalayan na mangyari dito. And sabi ko nga, my dear, posibleng maramdaman mo, my dear, sa araw na to that you are on your own. Ibig sabihin, bahala ka na sa buhay mo kung ano yung gagawin mo. Wala ka talagang maaasahan. And if just in case meron ka mang binigay na tulong, pagmamahal, hindi yun magiging basihan, my dear, para ibalik nila sa iyo, my dear, yung bagay na yon, no? So, hindi mo siya pwedeng gawing weapon, hindi mo siya pwedeng gamitin na nung nangangailangan ka, tinulungan kita. So, hindi siya magwo-work. Pwede mong i-try, pero posibleng baka ma-disappoint ka lang, baka masaktan ka lang, 'di ba? Kasi wala din naman silang magagawa, 'di ba? Although hindi ka naman nanunumbat o hindi mo naman binibilang 'yun, pero siguro marirealize mo ngayong araw na to na dapat yung ibinibigay mo lang is yung sobra or hindi mo pinipilit yung sarili mo, something like that. Okay? Let's go na tayo, my dear. Medyo nakaramdam ako ng sadness sa reading mo ngayon. We have here the energy of the Ace of Cups. My dear, 3 alas na to. I can feel, my dear, na you are, alam mo, yan ang magkakadugtong, oh. Tingnan mo, ha. 4 of Wands, Ace of Sword, Ace of Wands, tapos Ace of Cups. My dear, parang kinakatok ka na talaga ng kalangit-langitan dito na, hindi na healthy ang ginagawa mo. Kailangan na talaga ng transformation, kailangan na talaga ng change. Kita mo? Kita mo siya? 'Di ba? Kasi ito, blessing to. Ibig sabihin, galing to sa kalangitan. Galing to sa ating buong may kapal itong mga aces na to. Kaya may mga kamay yan. Ibig sabihin, this one is the gift of knowledge. This one is the gift of action. This one is the gift of freedom sa emotion. And connected sa energy ng ng 4 of Wands, posibleng relationship, pwedeng tahanan, okay, pwede naman din action mo, my dear. Okay, grabe yung reading mo ngayon. Parang meron ka na talagang kinakailangan talagang ikat. Parang ikaw na talaga yung kinakailangan na bumitaw. Yun na nakukuha ko dito, my dear, para maging okay ka na. Okay, tingnan natin, clarify natin yung Ace of Cups, ha? Tingnan natin. Ace of Cups, Aries, Leo, and Sagittarius. We have here the energy of the 7 of Swords. Okay. Pakiramdam ko, my dear, maraming nangyayari sa emotion mo sa araw na to, my dear. Nagtatago ka lang, nagkikimkim ka lang sa energy ng 7 of Swords, no?
baka nararamdaman mo rin to, my dear, na kinakailangan mo na mag-new beginnings talaga. Nandun ka lang siguro, my dear, sa moment na parang nangihinayang ka siguro kung ano tong iiwanan mo or ile-let go mo. Pero, yun talaga siya, my dear, oh. Siguro marami na nangyayari talaga sa heart mo. Talagang, alam mo yun, yung parang nag-aagaw siguro na, ay gusto kong i-save tong relationship na to, gusto kong i-maintain tong ganitong sitwasyon, pero nandun na sa moment na nararamdaman mo na talaga yung pressure na hindi na talaga okay. So, sa araw na to, my dear, mararamdaman mo talaga na kinakailangan mo na mag-new beginnings. Double whammy to, meron ka pang new full card, meron ka pang ace of wands, o talagang new beginnings talaga siya, my dear. Kahit anong gawin ko. Tapos sinabi pa dito, my dear, you are on your own sa energy ng 5 of wands. O, ay 5 of swords, sorry. So, ibig sabihin, possible na meron talagang separation na mangyayari. Ayan, o. Okay, possible na may ganon. Okay, bottom deck of the card, my dear, is the energy of the Ace of Cups, okay? Sa energy ng Ace of Cups, this is energy of illusion, no? So, possible, my dear, na baka nabubuhay ka sa illusion, baka nabubuhay ka na kaya pa nating i-work out tong relationship. Kagaya nga na sinabi ko kanina, posibleng connected din to sa energy ng lifestyle mo, na sinusubukan mong i-maintain, kaya napipressure ka as of this moment. But this is energy of illusion, and sa araw na to, malaki ang posibilidad, my dear, na magising ka na sa illusion na ito. Please, my dear, don't fight it. Accept mo kasi based on the card, ito yung makakabuti sa'yo. Okay? So, my dear, ito ang nasagap natin na message para sa araw ng May 20, 2026. I hope and pray po na yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye.